Patuloy ang isinasagawang mga proyekto ng Department of Transportation o DOTR upang ma-decongest ang matinding traffic sa Metro Manila. Kahapon, January 3, opisyal na nilagdaan ang right-of-way usage agreement sa pagitan ng DOTR, Department of National Defense, Veterans Federation of the Philippines at Toll Regulatory Board. Laman nito ang kasunduan para sa planong konstruksyon ng Southeast Metro Manila Expressway o SEME, ang C6 Expressway Phase 1 project. Batay sa planong ipinakita ng DOTR, babagtasin ng bagong expressway ang Parañaque City, Taguig City, Taytay Rizal, Antipolo City, Marikina City at hanggang sa Quezon City. It is expected that the travel time from Bicutan to Batasan Complex will be reduced from 1 hour and 50 minutes to only 26 minutes. And have the capacity to serve around 42,500 to 88,400 motorists every day. Dahil sa capacity ng expressway, inaasahan ng DOTR na makatutulong ito upang ma-decongest ang EDSA at C5. This 32.7 kilometer toll road, a combination of elevated and upgrade expressways, will create a much-needed alternate route from Parañaque to Quezon City, bypassing traffic-heavy roads and easing congestion along EDSA and other key corridors. Ayon sa DOTR, aabot ng 45.29 billion pesos ang pondong kakailanganin sa proyekto at katuwang nila dito ang San Miguel Corporation at Philippine National Construction Corporation. Walang eksaktong timeline na inilatag ang DOTR kung kailan sisimulan ang proyekto at kung kailan ito matatapos. Pero dahil magmumula ang pondo sa pribadong sektor, inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Alam niyo naman na mabilis tayong makatapos ng proyekto no? Dahil ang funding nito will be provided by the private sector, no? So mabilis to, dapat matapos to within the next 2 to 3 years. No? Sa ilalim ng concession agreement, 30 taon hahawakan ng pribadong sektor ang operasyon ng bagong expressway. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.